Game. 1, 2, 3, go. Welcome to Beyond the Mic, the podcast that's made by yours truly, the only truth too. Today we're cutting through the walls to reveal the truth and only the truth about two global issues, abortion and teenage pregnancy. So, magpakilala muna tayo. Muna ka na. So I'm Carl. I'm Yana. I'm Layla. I'm Cha. I'm Kian. Parang ako kaya. Okay, so enough for the chit-chat na, and let us start. So, for our first topic, our first question is, ano nga ba, or what is teenage pregnancy? Right. So ang teenage pregnancy is yung kapag nabubuntis ang iyong bata ng 13 to 18 years old, and ayon sa DOH or Department of Health, every year 12 ang nabubuntis every year na bata. Ay, grabe. Ang dami. Ang dami talaga. Like 12 per year. Like, girl, kung ako yun, like, hindi ko kakayanin. Like, girl, hindi pa nila pinag-aaralan sa health na bawal pa mag-relationship. Like, teenage relationship is like, no. Like, tsaka pag nag-sex sila, bawal pa nila alam kung ano muna yung safe sex. Like, girl, diba? Pero hindi na naman natin sila masisimulan. Kasi yung iba, hindi sila aware, hindi sila natuturuan, hindi nila alam kung ano yun, and minsan napipilitan na lang sila. Yes, and yung iba din naman kasi, like, na-pressure lang sa mga ka-relationship nila. Like, kung parang inaano ng mga ka-relationship nila na pag hindi natin ginawa to, iiwan kita. So, parang wala nang choice yung mga girls na kaya lalabas na madami teenage pregnancies. And sa panahon talaga natin ngayon, mas madami ang mga teenage na nabubuntis kaysa sa mga adult. And ang iba naman is gumagamit sila ng condom or pills, and hindi nila alam kung ano yung nagiging epekto sa kanila nun kasi walang nag-a-advise sa kanila. Yeah. And also, it starts then minsan sa school, sa classmates natin, schoolmates, and even sa mga kachat natin dyan. Bakit sa nag-aaya pa sila ng hit up daw, pero hindi natin alam na iba pala yung intention ng tao na yun. So, nagkakaroon ng pagbubuntis ng isang teenager. And also, sometimes, nagiging curious din sila kung ano ba yun. Dahil na-influence sila. Minsan mga kaibigan pa nga nila nag-influence sa kanila. So, yun, grabe talaga. So, ganun nga palang teenage pregnancy. Sige, next question. Abortion ba? Illegal ba yun? Like, di ba pag teenage pregnant ka, gusto mo mag-abort, like, para mawala yung bata. So, illegal na ba yun? Dito kasi sa Pilipinas, ang abortion talaga, illegal talaga siya. Pero kung mapapansin natin, sobrang daming teenagers na nagpapa-abort kasi sa busy pa nga sa studies, and yung iba hindi din naman sinasadya, and yung iba nakot sa parents nila. So, parang wala na lang silang choice kundi magpa-abort kahit na alam nilang illegal yun. Diba? Actually, tama si Gab. Yes, madaming nagpapa-abort na, and illegal talaga yun, lalo na sa mga teenage natin ngayon. Like, nabubuntis na lang sila dahil may mga panahon na gusto nila na biglaan na lang, gano'n, biglaan na lang. And hindi nila yun naiwasan na, diba, is magpapanik sila, like, paano nila i-explain yun sa magulang nila? Kasi nag-aaral pa sila. Yung iba, hindi pa nakakapagtapos, pero buntis na, kaya mas pinipili nila mag-abort, magpalaglag or abort. Kaya ang hirap, like, girl, nag-i-school pa ako, hindi pa ako kaya mag-anak. Like, sobrang hirap. Like, paano ka mag-i-start mag-school ulit? Like, everybody will judge you, di ba? Ang dami, ma. Sobrang nangyayari na bumayag tayo, di ba? Let me ask you guys a question. So, ano nga bang epekto sa bata ng ganyan, ng society, ng teenage pregnancies? Ano nga ba yung mga nagiging epekto sa kanila? Like, ano yung masasabi niyo nagiging effect nila sa sarili nila at sa family nila? Siguro, for me, nagiging depressed yung iba. Kasi nga, iba, kapag
ng batang babae is ang dami nilang iniisip or natataranta na sila kasi syempre how do they balance a life kung may anak na sila bata pa, sila mismo is bata pa rin. So dun na napupunta yung mental health nila sa sitwasyon na yun. And yes, so yun. Sobrang excited ko talaga. Sorry. Mental health, depression, wala akong support sa pamilya. Right. And I don't know, gano'n. Tama. Diba? So, sa panahon natin, ngayon kasi, sa panahon ng youth natin, syempre, so, pag nabubuntis kasi tayo, for me, ang apekto nun is, like, yun nga, ang mga students pa lang, minsan nag-drop out sila sa school, hindi sila tumutuloy sa pag-aaral, kasi dahil na illegal, pinapapatuloy nila ito, and nag-stop na lang sila sa pag-aaral, like, nag-drop out na lang talaga sila. Actually, meron akong kakilala na niya. She was 16 years old in grade 10. Really? Yeah. Nabuntis siya ng kanyang boyfriend with this. Hindi na minor yung boyfriend niya actually. Nasa 20 plus na. Yung mga problems talaga. Yes. And, syempre, para sa kanya, mahirap mabalance yung life na gano'n. Mahirap sa parents niya, especially para sa kanila ng boyfriend niya. Kasi, paano nila ma-provide yung buhay ng baby. So, ang nangyari is, nag-drop out na sa may school. Hindi na siya tumuloy sa kanyang, actually, tapos na yung grade 10, pero hindi na siya tumuloy sa senior high school niya kasi nga, mahirap yung buhay nila and dumagdag pa. Kaya, Mas mahirap nga yung yung mga nabubuntis na hindi sinusuportahan ng mga boyfriends nila. Like, parang pag nabuntis na sila, parang wala na akong paki sa'yo. Iniwan na. Pero magulang, right? gusto lang may makuha. Nabanggit sa loob ng magulang, kaya sariling sikap lang yung girl, tapos ayaw pa ng lalaki, supportan yung kid. So talagang kawawa yung teenage pa man din siya. So, we should support na lang talaga. Hindi din dapat tayo mag-judge. Kasi hindi naman natin alam kung ano nga ba talaga yung totoong nangyari sa kanila. And so, next is, ano naman yung magiging, solution or help sa mga taong, sa mga teenage na biglang nabuntis? As you like, for example, may naging friend ka, ganyan, na nabuntis. So maraming solution dyan. We can reach out for the therapy, gano'n. Maraming Yung may pagkakit. So, ako din, meron din ako isa na magandang solution para dyan. Kasi yung pagkakaroon ng teenage pregnancy organization or program, lalo na sa mga barangay and also for schools, diba kung merong mental health awareness, syempre dapat meron din teenage pregnancy awareness for teenagers para alam nila kung ano ba yung sex or ano ba yung mangyayari kung nagkaroon man nito. So, kasi ang hirap talaga eh. Like, grabe no. Like, how can they do sex? Well, actually, kapag may mga ganun is, nag-breakdown talaga sila. Like, kanino kaya sila maglalabas na nag-depress sila. Like, pag nakipag-usap sila sa atin, huwag natin silang i-judge. Kundi i-help natin sila na makabangon ulit sa mga ganung nagawa nila ng pagkakamali. Like, tulungan natin sila ulit. One way talaga is like opening your feelings to someone else. Sa iba kasi is, di ba, lagi nilang, ba't ka kasi nagpabuntis, di ba? Don't give it to Mas yourself. magagawa sila at baka nga magpakamatay pa sila. Maapektuhan pa yung baby. Tama kayo dyan. So, move on na tayo sa next question. Also, ito, marami kasi may tatanong sa social media. Paano pag yung kaibigan mo ay siya yung nabuntis? Like, what would you do to help? Siguro for me, my opinion, una kong gagawin is, i-comfort ko siya. Siyempre, una kong gagawin as a friend, hindi ko siya i-judge in a way na makifeel niya na madidepress na siya or in a way na malalaw yung self-esteem niya sa sarili niya. So, importante talaga na i-comfort mo muna yung isang tao kasi nga hindi natin alam yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. Yes, and yun nga, like, pag kunyari kaibigan ko yung nabuntis, syempre, mas
yung baby niya, and after na, syempre, ano na rin yun, like a friend, tutulungan ka talaga natin. Like true friend, kasi iba kasi fake friend, iba naalaan nila, kasi po, may pinapabayaan kami yung mga friends na hindi naman nila, kaya pinakabayaan, kasi nga, for them, diba kapag friends, gano'n. Siyempre, yung reputation din nila, kapag masisira yung reputation ng friend na yun, kung nalaman yung friend pala, gano'n, Yeah. na lang. We should help, emotionally and mentally. Yeah. Kasi, di ba naman natin kaya sa financially, Yeah. students pa rin yun. Also, we should, pray for them na lang. Pray. Guide lang ng prayers for them Yes. na makabangon sila sa gano'n. And then, syempre, hindi sila, more on depression. So, Okay, sige. Mag-read tayo ng questions online. Sige, first, let's see what's online. Okay, Check tayo guys. okay, here's the first question. What would you do to tell your parents na buntis ka, if ever? It's super hard na I just got that from the internet. Okay. For me kasi, minsan, sa mga parents, is hindi talaga nila tanggap na buntis yung anak nila. Yeah. Lalo na pag age nila is wala pa sa 18, more on kasi mga nag-buntis 15, 16, di ba? Like, yung ibang parents, tanggap, yung iba hindi. Kasi nga, sa age nila, hindi pa talaga dapat sila nabubuntis. Alam niyo kung ano dapat ginagawa nila. Nag-aaral talaga dapat. Yeah. Dahil nga sa social media, Yeah, so like, how can you tell your parents when they pressure you too much on stuff? Yes. Yeah. depende din kasi, di ba? So, may mga parents kasi na, like, okay lang sa kanila. Like, basta mabubuhay mo yung anak mo, wag mo ipapabot. Yung ibang parents, okay sa kanila. Pero, paano nga sasabihin sa ibang parents na strict? Like, yun yung pinaka-main kasi question dun eh. Kasi yun, like, talaga yung mahirap sa mga ibang teenagers, kaya talaga sila nagpapa-abort, kaya yung iba halos nagpapakamatay din. Kasi hindi nila alam kung paano sasabihin sa strict parents nila, yung ganong situation nila, lalo kung dapat talagang nag-aaral pa lang sila, may pangarap sa kanila yung parents nila. So, yun talaga yung mahirap. Okay. So, moving on to the next question is, tingnan natin dito. How can... Pero nakaka-question naman nun sa Let's go by internet kasi may survey. Okay. Last question. Tingnan natin here. What would you do to support your family when you're just a teenager? Yeah. Sige. Paano natin yung that's kind of Yes, kaya alam nyo, yun yung pinakamahirap, like, susuportahan mo na yung family mo is teenage, wala ka pang trabaho, wala ka pang alam trabahuhin. Di ba pag nagtrabaho, pag nag-a-apply, kailangan ng certificate. So, dahil nga teenage ka pala, mahirap mag-apply ng trabaho. And usually, kasi di ba ang mga alam lang ng teenagers, Cellphone. Yes, magwalis, maghugas ng pinggan. Like, yun lang talaga yung alam nila. Paano naman yung mga totoong trabaho talaga? True. Do you know ang Batang Imagine? Yeah, Oh, she uses social media for her That's a very good studies. example of Yeah. She worked hard on social media just to build her own shop, her own And so cosmetics. many people bullying her na, di ba, ang bata niya parang pero like, nung siya ngayon, sobrang, di ba, bro? Yeah, she even went to Okada. Influencers. Mga famous influencers, di ba? And also kasi, yung mga ibang bata is natatakot sila or, di ba, hindi na sila mag-iisip ng solusyon yan eh. Kasi, madi-depress na sila, mag-pressure na sila. So, pero meron din namang ibang teenagers na mag-time or maghanap sila ng solusyon para makaprovide sila sa family. Kaya ng example mo yung pagkakaroon ng marketing strategy through online. Kasi marami pang ways. So, wag naman sana yung mga illegal ways. Sabi nyo, gamitin yung mga tama na ways para na sa Okay, so sige, next question na tayo. Last question na, guys. Top 3 lang itong mga Top three lang. Top three lang. Okay, next question. What would you do if your parents pressure you to do abortion even if you don't want to?
side question. What if daw, pinipressure ka mag-abortion, susuportahan ka pa rin pag nag-abort ka. Pero pag hindi ka daw nag-abort, hindi ka na susuporta. Oh, yun yung mahirap. Mahirap Kasi talaga. kung choice ka na talaga. Kasi di ba illegal nga yun? Kaya Yeah. nang gagalawang isip ka. Tsaka, At saka di ka rin ang katawan. Hindi ka na makakaya. Nag-akila. Ano? Bilang isang nanay din ba? So ano din yan eh. Depende din yan kung susuporta ba yung boyfriend mo. Dahil minsan din kasi may ibang yung mga lalaki, lumalayas na lang sila, iniwan nila yung girl, na sa kanila napupunta yung pressure. So, ngayon, meron namang ibang boys na gumagawa sila ng solusyon na na-take nila yung girl doon sa mismong house nila para doon na lang mag-stay and nag-work naman yung boy para maka-provide. Okay. Kasi tingnan mo mga guys, may isa pang side comment. Mga judges kasi sa internet, mga Yeah. judges kasi sabi if the boyfriend family supports the girlfriend, but they don't want to do it. Like, gusto nila pero ayaw din nila kasi ayaw nilang responsibilidad. Ayaw nila. So, what would you do? Like, wala na talagang susuporta sa'yo. Wala ka pang social. Yeah. Ay, nagpapahirap pa. Kaya, Sabi mo talaga kanina yun. Mga judges kasi nasa internet. Oo, Kaya tama nga yun, kasi- guys. Side question number 2. So, ma-apply pa rin ba ng mga Pilipino ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan kung ganito ang nangyayari sa atin ngayon? Actually, sa panahon natin ngayon, hindi ko na lang sabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kasi tignan mo, almost 50% ang teenage na nabubunti sa atin ngayon sa Pilipinas lang ha. Sa iba't ibang palok ng Pilipinas. Sige lang. May nag-answer sa question ni Carla. Sabi niya, kaya daw nagbubuntis yung mga teenage pregnancy para magkaroon ng bagong pag-asa daw yung mga binubuntis nila. Gumagawa sila ng bagong pag-asa. ano na magiging bagong pag-asa yun? Hindi sa ano pero, syempre, bunga pa din yun ng isang, yeah. And wait, hindi pa sila makapag-hintay sa tamang age nila. Talaga, ang dami ng mga... Sila din daw yung pag-asa. Tapos magkakaroon sila ng anak para magkaroon ng bagong pag-asa. Question ko sa inyo. Paano naman, di ba dito kami sa Pilipinas, may mga tribes talaga na required talaga na maaga kang magbuntis. Like, napanood nyo ba yung sa PNGSL? Like, hindi ka nang akin. Hindi na ba yun? Kasi, sorry, 9 years old. 9 years old. Ang asawa niya, halos 30, 40, and then siya Girl, gusto mo nila magsa-second. Second ang patalaga. Yeah. Ano nila? I cannot. Hindi na tayo. Kalahati ng 50%, ano talaga, yung dahilan dun, yung sa mga tribo talaga na, yun talaga yung required. Yun yung pinapaniwalaan nila. Tradition. I think kulang siya sa gabay ng parents. Kaya ganun. Yeah. Correct. Matanda pa talaga, di ba? Grabe. Di ka tatanda ng asawa nila, 40, 30? Hindi ko masigura. Tapos yung mga babae, 9, 14. Di ba umabot na 18? Parang Excited seryoso sila na. siya. Seryoso na. Let's end this na. Okay, sige. We'll say goodbye to our viewers na. Let's introduce ourselves again. Okay, 1, 2, 3. Wow!